And welcome back to another episode. Samahan niyo ako sa isang hidden gem dito sa Norsagaray, Bulacan. Kung naghahanap kayo ng perfect place para mag-relax, mag-camping, mag-bonding with family and friends, o simpleng tumakas muna sa stress ng city life, baka ito na ang hinahanap nyo. Ang Corner Woods Campsite. Bumiyahe kami ng halos 2 oras from Taguig to Norsagaray, Bulacan. Meron kayong 2 daan na pwedeng pagpilian. Pwedeng Bukawi na dadaan ng NLEX or San Jose del Monte na dadaan naman ng Commonwealth Avenue. Pinili namin mag-NLEX para mas mabilis ang biyahe. Paglabas ng Bukawi exit ay dadaanan natin ang bayan ng Santa Maria. At kasunod na nito ang Norsagaray, Bulacan. Madali namang hanapin ang Corner Woods Campsite gamit ang Google Maps kaya hindi kayo maliligaw. Pagpasok pa lang namin dito sa Corner Woods Campsite, mapapansin agad kung gaano kalawak ang lugar. Talagang spacious ang campgrounds nila kaya hindi kayo magsisiksikan kahit marami kayong kasama. Good morning po. Kirby Makaray po. Ano po, kasi hindi pa nakakalis yung... Nakapwesto? Pwede naman muna kayo sa mga ibang spot doon. Sige po. Kaya mamaya, sa ulit nyo naman kasi mamaya. Wala na pong... sige. Sige po. Andyan na po yata, hindi lang akong kasama eh. Andyan na po. Andyan na po. Morning po. Sir DK. Pagdating natin sa campsite, first order of business, setting up the tent.
May konting pagod at pawis habang inaayos ang camp setup. Pero sulit ang lahat kapag nakatayo na ang tent at ready na ang sariling little space in the middle of nature. There's something satisfying about building your temporary home outdoors knowing you'll be waking up surrounded by fresh air and beautiful scenery. At pagkatapos ng setup, time to relax. Nakaupo lang, humihigop ng kape, nakikinig sa huni ng mga ibon at sa paggalaw ng hangin sa mga puno. Walang deadlines, walang notifications, walang pressure. Just pure peace and quiet. Ayun, time check. 4:45. Yan, so dumating kami dito around, I think 11 a.m. Medyo mainit kanina. Sobrang init. Up until mga bandang 4:30. Talagang tirik yung araw. So mainit dito. So makikita nyo sando ba tawag dito? Muscle shirt kahit walang muscle. So ayun, sobrang init kanina.
Wala masyadong hangin. Pero ngayon medyo humahangin na. Kanina medyo umambon. Pero hindi naman tumuloy kasi nga medyo malakas yung hangin. So yung ulap talagang dinala na ng hangin. Ayun, so nandito tayo ngayon sa Conner Woods. Sadly, di natin inabutan si Sir Kevin kanina. Umalis siya 10 a.m. Dumating kami yun, around 10:30, 11. So hindi kami nagpang-abot. Doon nakita niya yung mga kasama ko, mga pamangkin ko kanina. So yun, Sir Kevin, shout out. Siguro next time. Sayang, kopya. Dala ang kopya, magkakapisa na tayo. Tapos kanina pagdating natin dito, may mga naabutan tayong campers. Very fortunate tayo, nakita natin ng The Hieronymos, Real Master DK, saka si Tito Paps, nandito sila kanina pero umuwi na sila kasi sa Sunday today, nag-celebrate lang sila ng Father's Day dito. So ayun, nakita natin sila kanina. Hindi lang nakapagpa-picture kasi medyo busy na rin sila kanina, nagliligpit na sila nung dumating kami. So yun, shout out sa inyo, The Hieronymos, Real Master DK, and Tito Paps. Since it's a Sunday today, and wala tayong kasabay, so solo natin yung campsite. So nandito tayo ngayon sa Upper Aratilis. Ayan, tapos yung mga pamangkin ko nandun sa bamboo area. So, ayan, medyo solo natin yung lugar ngayon. So, it's gonna be a quiet and peaceful night tonight. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa campsite na to, bukod sa malapit, actually, it's around an hour 30, an hour 45 minutes from Manila. Another thing is may kuryente dito. So, hindi kayo problema. Mas maganda may dala kayong power supply, pero ayun, hindi kayo problema sa kuryente. Meron sila mga outlet na malapit doon sa mga campsite or camping area nyo sa bawat phases dito. So, hindi kayo problema sa kuryente. And meron din sila mga solar powered na ilaw. So, makikita natin mamaya kung gaano kaliwanag dito. Papakita ko din sa inyo. Isa din sa maganda dito is makakapili kayo ng spot kung saan nyo gustong mag-pitch ng tent. So before kayo mag-book or before kayo mag-reserve, tatanungin kayo ni Sir Kevin if ano yung gusto nyong lugar or ano yung gusto nyong spot kung saan kayo mag-pitch ng tent. So goods yun. And yun, limited yung number of campers per day. So hindi kayo magsisiksikan dito. And for their rates, 350 per pax per night for adult. For kids naman na 6 to 12, it's 200 pesos. And then for 0 to 5, free of charge na. Tapos, ang inclusion nun is yung tent pitching, moto camping, car camping, and even the electricity kasama na dun sa entrance fee nyo. So, sulit na sulit. Tapos, usually open sila ng weekends. Pero if gusto nyo pumunta rito ng weekdays, kailangan lang nila or nire-require lang nila at least 4 na full-paying campers. So that's 1,400 para ma-solo nyo yung campsite or para ma-open nila para sa inyo yung campsite. So if gusto nyo ma-solo to ng weekday, yun, kailangan nyo lang magbayad ng 4 o meron kayong kasamang additional na kaibigan na campers, basta total of 4 yung babayaran nyo. And then for those na wala pang gamit for camping, nagpaparent din sila dito. So you can visit their Facebook page for full details. Tapos ito palang Conner Woods previously was a resort. Kung makikita nyo dun sa drone shot natin, merong pool dun sa harapan. So yung dati niyang pangalan is Prince Kevin Hills Resort before siya kinonvert as a campsite, weekend campsite. So yung Conner Woods is actually name nung anak ng owner na si Sir Kevin. Yan, so ikot ko lang kayo, quick lang. Tingnan natin yung mga iba't ibang lugar dito sa Conner Woods. So mula dun sa campsite namin, or yung kung saan kami nag-pitch ng tent, papunta dito sa kanan, may ginagawang glamping area to Pero pakita ko sa inyo. Ganda Ayan to, bukid. Actually, pa-sunset na. Pero tirik pa rin yung araw. Medyo mainit pa din. Ayan. Mag-aalas 5 na. Actually, ang kabilang side na, hindi na yan part ng Conner Woods, pero katabi lang siya ng mismong campground. Dami ibon.
So ito yung sinasabi ko sa inyo na ginagawa dito na para siyang pang glamping. Ayan, ito siya oh. Parang malaking glamping tent. Pero hindi ko nabubuksan. Baka bawal, baka mapagalitan tayo. Pero yan yung itsura niya. Nandito siya sa bandang dulo. Siguro good for family of probably up to 10. Kaya dito. Not sure. Pero syempre, babalitaan naman tayo ng Connor Woods once open na to. Tapos yan, meron siyang sariling CR and sariling lababo. So siguro for private camping, offer nila to. So ginagawa pa rin siya. I think di pa siya available. Pero once maging available to, magandang spot to. Yung kasama yung family, friends, barkada. Akit ako sa hagdan. Pero di na ako papasok dun sa tent ha. Yan. Yan. Daw. May likod. Ito yung magiging view nyo pagising nyo sa umaga. Ayan. O, di ba? Nature. Sarap. Yung gigising ka sa umaga, maririnig mo lang huni ng ibon. Makikita mo dyan, naglilipara yung mga uwak. Di ba? Yung unga ng mga baka. Sarap. Sarap magkape dito. Testing lang, testing. Yun, oh. Kape dito. Pwede. Feeling ko uwi na naman ako sa Manila ng sunog. Ang init eh. Yung nakabawi-bawi na ako sa kulay ko, naibalik ko na yung kulay ko. Tapos, nababad na naman tayo sa araw. So, alam nyo na. Sunog na naman po si Kirby. Yan. Tapos, pabalik na tayo doon sa may area namin. Daanan lang natin. Tapos, punta tayo doon sa kabilang side ng campsite. Ayan, tapos dito sa harap namin actually, merong parang pond. Para siyang fish pond. So, kung mapapansin nyo, gumagalaw yung tubig. Ewan ko nakikita nyo, pero gumagalaw yung tubig. Ibig sabihin, may isda dyan. So, I'm not sure kung anong klaseng isda meron. Tapos, ang dami din palang ano dito. Mga puno na namumunga. So, merong aratilis, merong mangga, merong papaya, merong saging. Ang dami. Even mga gulay, meron din. May nakita akong saluyot. I think okra meron din eh. Yan. Meron ditong kaimito. Yan. Ito yung area namin. Dito kami nag-pitch ng tent. Sa Upper Aratilis. So, shaded pa rin naman siya kahit pa paano kasi merong malaking puno ng I'm not sure kung anong puno itong katabi namin. Pero yung ito nandito, Aratilis yan. Yan. Tapos yung sunset nasa likod namin. So bukas ng umaga makikita natin yung sunrise dito sa harap ng tent. Hopefully magising ako ng maaga para mapakita ko sa inyo yung sunrise. Tapos dito naman yung bamboo. So makikita nyo merong malaking puno ng bamboo dyan. So pwede kayo mag-pitch ng tent doon sa likod. Gaya ng ginawa nung mga pamangkin ko. So doon sila nakapwesto. Naglagay lang sila ng canopy. Tapos yung dalawang tent. Ayan yung mga motor nila. Punta tayo dun sa harap. Ito, dito pwede rin mag-pitch ng tent dyan. Kanina meron dyan eh. Kaso medyo mainit lang talaga pag tarik ng tarik yung araw.
Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo, isa sa mga puno. Ayan, puno ng mangga. Na, ngayon dami pa rin bunga eh. Oh. Actually, nakahingi kami kanina eh. Eh, Kuya Leo. Shoutout sa'yo, Kuya Leo. Thank you sa mangga. Tapos diba sabi ko sa inyo kanina, nagpaparent sila ng tent. So ito yung isa sa mga sample ng tent nila. Pakita ko sa inyo. Ayan. So ito parang kasi laki ng tent na gamit namin. Siguro good for couple or small family to. Merong siguro isa or dalawang kids. Ayan. For the inclusion, bisitahin nyo na lang yung Facebook page nila para makapag-inquire kayo. Pero for sure, sulit naman yung ibabayad nyo. Ayan, dito meron ding puno ng kaimito. Kaso wala yatang bunga ngayon eh. Tapos sa ilalim niyan, ayan, merong pond din. Sana hindi malamok dito mamaya. Pero may dala naman kaming off lotion in case. Ayan, naririnig ko na yung mga kuliglig. Ayan, tapos pakita ko naman sa inyo yung CR nila. So ito yung bandang entrance, nandito yung CR nila. Ayan, pakita ko muna yung lababo. So ayan, ito yung lababo. Dito kayo pwede maghugas ng mga pinagkainan, mga kaldero, mga kutsara, plato. Tapos ito yung kanilang shower room. Ayan. Saan natin ilaw? Yung. So mamaya, maliligo tayo dahil nanggigitata na tayo. Tapos ito naman yung kanilang wash area, lavatory. So dito kayo pwede maghugas ng kamay, mag-toothbrush, magilamos. Ayan. Yung kanilang comfort room. Ayan. Gusto ko lang ilaw. Ayan. Modern naman siya. Malinis. Yan, comfort room nila. So, di ko lang sure kung meron pang ibang CR dito aside from nandito. Kasi isa lang yung shower room, saka isa lang yung CR. If in case marami kayo, yun lang, baka magagawan. Or, take turns talaga pag magsi-CR kayo. Ayun. So, yun lang naman. Pakita ko sa inyo sa drone shots, saka sa walk around yung area dun sa harap. Time check, 5:35. Ayan. Pa-sunset na. Konti na lang.
Time check, 9:06. Ayan, hindi ako nakapag-video masyado kanina dahil inulan kami. Umulan dito sa Bulacan kanina. Medyo malakas din. So, medyo struggle pagdating doon sa canopy kasi nag-iipon siya ng tubig pero nakasurvive naman. So, tumila na siya. May mga stars na rin. So, I'm hoping na hindi na uulan pero yan, pinalamig naman ng bahagya yung venue natin, your campsite natin for today. So, ayan, siguro masarap ang tulog mamaya. Yun na lang. Ayan, so katatapos na natin mag-dinner. Sarap ng ulam, sinigang sa miso na salmon, pampano, saka hipon. Care of my pamangkin. Shoutout kay Lard. Sarap ng luto mo. So, ayan, relax muna ngayon. Na dito maririnig mo lang is yung kuliglig. Hindi ko sure kung may fiesta malapit dito pero meron ako naririnig na parang nagbibingo banda doon. Pero okay lang naman. Kasi kami lang din naman nandito sa campsite. So, walang quiet hours. Ayun. So, and medyo lumamig na compared kanina na sobrang init kaninang tanghali. Yung init kasi kanina ay parang yung maalinsangan na konting kilos mo ang lagkit agad. So, nung umulan, ayan, medyo lumamig na. Medyo lumamig yung hangin. So, sana mamaya pagtulog natin, alam mo yun, malamig pa rin para dire-diretso yung tulog. Nga pala, pagka gabi dito, hindi kayo mag-aalala na madilim kasi maraming ilaw. Dito sa tapat namin, actually itong tapat ko, solar light yan. So, nakatutok din siya doon sa tent namin sa likod. Ayan. So, yun yung canopy, andun yung, kumbaga yung common area namin. Maliwanag. Plus meron din ako mga ilaw kasi doon, so maliwanag talaga. Tapos pag papunta naman kayo sa CR, meron ding string light doon or string lights papunta doon sa CR. And maliwanag din naman yung CR area sa yung sink area nila, kaya hindi kayo problema. Hindi rin nakakatakot yung lugar. Doon maririnig mo lang talaga yung mga kokak ng palaka, mga kuliglig. Pero syempre ganoon naman talaga sa probinsya, 'di ba? Which is masarap sa pakiramdam kasi hindi mo naman maririnig itong mga bagay na ito pag nasa Manila ka. Time check. Mag-alas 12 na. So, yun, napasarap yung kwentuhan namin. Tawanan, konting shot, relax. So, since napasarap, nakaramdam na kami lahat ng pagod and antok. So, yun muna. Ito sa first night natin sa Connor Woods. So, I'll see you all tomorrow. Try nating i-chase ang sunrise kung kaya natin gumising ng maaga. Pero since yun nga, maulan, hindi ko sure kung magpapakita ang haring araw bukas pero tatry natin. So, good night muna dito sa Connor Woods.
morning! Ayan, ewan ko naririnig nyo puro ibon yung nandito. Dito ako ngayon sa harap nung field dito sa Conner Woods. Kung ito yung bubungad sa'yo pagising mo sa umaga, gugustuhin mo talagang gumising. Ganda ng view, ibon lang yung maririnig mo, malamig yung hangin. Sarap. Sarap mabuhay. Ganda. Hindi lang lumabas yung sunrise. Hindi natin nakita kasi medyo maula pa rin. Yun nga, may bagyo eh. Pero good thing na hindi tayo masyadong inulan din kagabi. Shout out pala kay Tatay Boy kagabi nung nagkukwentuhan kami sa tent. Pumunta pa talaga sila para i-check kami, and then nag-offer siya ng kwarto. If ever lumakas yung ulan, pwede kami tumuloy dun. So talagang effort to make sure na secured and safe yung mga guests dito sa Conner Woods. So talagang ramdam namin yung pagiging safe pagka nandito ka. If ever masama yung panahon, and you know, hindi basta-basta rin may makakapasok dito. So very secured yung campsite pag dito kayo nag-camp. Grabe experience. Ayan. So mamimitas tayo ng kung ano-connect. So kanina nakausap ko si Tatay Boy. Wala, nagkwentuhan kami. Tagal namin nagkwentuhan actually. Tapos sabi niya sa akin, sir, pwede ka mamitas ng mga prutas, mga gulay. Ayan, ito mulberry oh. Wow. Yun oh. Mulberry. Man natin. Masih pa. Dapat yata yung medyo dark red eh. Ito. Dark. Ayun. Dapat yung medyo dark na siya. Para matamis. Ano lasa niya? Hindi ko maano yung lasa eh. Wala siyang kalasang prutas eh. Parang naglalaro sa mansanas makopa yung lasa niya. Ayun sa taas. Yun o. Yun o. Oh. Parang gusto ko mag-uwi nito sa Manila. Sayang nahulog. So dapat dahan-dahan mo lang siya kukunin kasi malambot. I mean yung sanga malambot. So konting hila mo lang tanggal na siya agad. Sarap. Wala nang hugas-hugas. Fresh from the tree. Hinugasan naman ng ulan yan kagabi. Tamis. Tama to. Na. Atis. So ito may atis dito. Kaso hilaw pa. Ito ay bayabas. Wow, bayabas. Kaso wala, bubot pa eh. Ito mangga, dami. Nakakuha naman na tayo kahapon dyan eh. Binigyan tayo ni Galileo. Sayang yung kay Mito eh. Tapos walang bunga. Ayun o. Tapos binigyan tayo ni Tatay Boy ng puso ng saging. So may pasalubong na tayo. Para kay nanay. Pangbulang lang. Sa bandang unahan, Indian naman. Indian mango. Ewan ko naririnig nyo yun ha. Langaw yun. Kasi marami na nahulog na, ayan, ito, kagaya nito. Marami na nahuhulog na prutas. Ayan. Kasi nakausap ko si Tatay Boy kanina, sabi niya meron daw gusto mamakyaw nung Indian. Kaso kinukuha sa kanya 10 piso 1 kilo. Sabi niya hindi na, papamigay ko na lang daw. Sabi niya papamigay na lang daw niya sa mga campers. 'Di ba? Ganun kabait si Tatay Boy. Tapos kapangalan niya pa yung tatay ko. Miss ko tuloy yung tatay ko.
Ayan, dito, sabi ni Tatay Boy, kuha lang daw tayo ng sitaw. Ayun, oh. Di ba? Nag-camping ka na, may free gulay ka pa. Ayan, oh. Fresh from the tree. Ay, may hantik. Nagalit yung mga langgam. Tabi po, pengi lang po ako. Pag-uwi tayong gulay. Ayan, oh. O, di ba? Masarap ng may ganito sa bakuran. O, di ba? Pag-uwi natin, meron tayong pang adobong sitaw. Or pang pinakbet. Ay, sorry po. Sorry, kailangan ko lang siyang ipagpag kasi maraming hantik. Yung langgam ng malalaki ba? Masakit mga gato eh. Konti lang yung bunga niya. Eto. Nakuha tayo ng ilang piraso. Pwede nating panggisa. Panghalo lang ba sa gulay, di ba? Thank you, Tay. Ayan, so meron na tayong konting gulay. Meron tayong puso ng saging doon. Actually, pwede na tayo magbulang lang. Bibili lang tayo ng kalabasa. So, kain muna tayong breakfast. Kain na. Good morning, good morning. Breakfast po tayo. Yung na maalat, kamatis. Dito. Ayan, luncheon meat po sa hotdog. Malaki kami tingnan eh. Nakikita yung sweet. Mga batang 90s. Kumain tayong alatiris. Alatiris? Aratilis. Pareho lang yun. Diba? Ano to? Yung boses ko nawawala. Dessert. After natin mag-breakfast. Hop. Bakit kaya hindi binibenta sa palengke to? No? Pag binenta sa palengke to, pag di nila nabenta, di mo na pwede ibenta kinabukasan. Kasi pisat na siya. Saan cherry? Ang dumi na kamay ko. Alala ko ng bata ako kasi. Maraming ganito doon sa lugar namin sa Alabang. So pag wala kang pang merienda, pitas ka ng aratilis, ng duhat, ng mangga. Sarap. Pitas tayong papaya. Sabi ni Tatay Boy, pag pumunta ka dito, tapos gusto mo ng tinola, ang dadalhin mo na lang manok. Kasi meron na ditong papaya, may malunggay, may sili, waluya, di ko alam kung meron. Medyo effort lang kunin itong papaya na to, pero subukan natin. Hoy, buwis buhay. Yun. Tay Boy, thank you. Sir Kevin, thank you. May pang tinola na po kami. Ayan, so namitas tayo sa farm ko. Farm ko! Farm ni Tatay Boy sa kanita. Ni Tatay Kevin, ni Sir Kevin. So ayan, meron tayong mga mangga dito. May uwi, ayan o. Siyempre yung timba, hindi kasama. Mga mangga, kalabaw. Ayan, meron tayong puso ng saging, papaya. Yung sitaw, konti lang yung bunga. So, konti lang din yung nakuha natin. Ayan. Pero pwede na yan. Pandagdag lang, panggisa, ganun. Ayan. So, thank you ulit, Tatay Boy and Sir Kevin sa mga pwede namin ipasalubong na prutas. So, kung kayo, pupunta kayo dito, free yung fruit picking or yung vegetable picking, paalam lang kayo kay Tatay Boy. Pwede. Minsan,
Ang kailangan lang natin para makapag-recharge ay lumayo muna sa ingay ng mundo. No deadlines, no traffic, no stress. Sariwang hangin, open skies, and the calming sounds of nature. Camping reminds us to slow down, breathe deeply, and appreciate the simple things in life. Kung pagod na ang isip at puso, baka oras na para mag-unplug at mag-reconnect sa kalikasan. Nature has a way of healing what the busy world drains. Kung gusto nyo ring maranasan ng tahimik, relaxing at nature-filled getaway dito sa Bulacan, siguradong dapat nyong idagdag ang Conner Woods Campsite sa inyong bucket list. At kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang episode na to, don't forget to like, share, and subscribe. Comment down below kung gusto nyo ring subukan ng Conner Woods Campsite o kung may iba pa kayong campsite recommendations. Again, this is Kirby of K-Max Food and Travel. Ready ka na? Tara, biyahe tayo!